83 years old na ko. Gusto na kong mawawa na mong pabuhay. Ako ay may edad na gusto ko na sanang magpahinga. Pabuhay ka na. Ang politika banggod. Sabi ni PRRD, ang politika talaga panahon na sana para magpahinga ako. Tingnan niyo ha, pansinin niyo, kinakawayan ko po yung mga bashers, pati kayo makinig mabuti. Habang nagsasalita si PRRD, nagre-react po ang tao. Ha, natutuwa sila, pumapalakpak sila, sumisigaw sila. Pansinin niyo, pag si BBM ang nagsasalita, ha, tahimik. Yung tao parang hindi sila talaga involved or engaged sa mga sinasabi ni BBM. At hindi lang po ako nagsasabi niyan. Ultimo, tingnan nyo yung page niya, puro tawa. Sarili niyang page ha, hindi po page ng SMNI. Ha? Baka sabihin nyo, sa page nyo yung mga DDS vloggers, hindi po. Sa page mismo ni BBM, pinagtatawanan siya. Ganoon po. Kayo na, mga bashers, hinahamon ko po kayo. Tingnan ninyo ang difference ng speech ni PRRD at ni BBM. At tingnan ninyo kung nagsisinungaling ako. Dito wala talagang masasagot tong mga vloggers nila. Patay sila dito. Panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot. Nagka-problema, napalitan ako dahil sa pamamaraan ng gobyerno. Sabi ni PRRD. Ugos ko tungod sa karong pinag-agi sa gobyerno. Alam mo, ang galing nito si PRRD, ha? Bago natin ituloy. Nagsasalita siya ng Bisaya. Pero pansinin ninyo, kahit Bisaya, kahit hindi naiintindihan ng maraming tao katulad ko, ang dami pa ring nanunood. Pansinin nyo yung mga live broadcast. Talagang ang dami. Hindi po daang libo, hindi po. Milyon po yung nanunood. Kahit hindi naiintindihan ng marami. I think it's positive to say, ito ay more than half hindi nakakaintindi sa sinasabi ni PRRD and yet pinapanood. Ganoon po ang pagka-rockstar. Kaya alam nyo, antayin natin. Kasi pinangako ni PRRD na ikakampanya ni PRRD si Pastor Kibuloy sa buong Pilipinas. Antayin natin na umikot itong rockstar na ito. Antayin nyo diyan sa lugar ninyo na masaysayan nyo mismo ang Duterte branding darating sa inyong lugar. Alam mo, ang mga Pilipino ngayon, excited. Kailan darating ang Duterte? Kailan darating ang PRRD dito sa lugar namin? Grabe, no? Ang tanda na nitong tao na ito. Pero tingnan ninyo, rockstar ang dating. Si BBM mas bata. Excited ba na may pupunta doon? Pupunta sa lugar nila si BBM? Hindi. Bakit? We cannot deny. Ito, wag na po tayo magkulay-kulay dito. Hindi na po tayo pula, dilaw. PNP, NPA, ordinaryong Pilipino, mayayaman na Pilipino. Alam po nating lahat, ramdam natin, gutom ang taong bayan. That we cannot deny. Lahat po nakaka-experience niyan. Except yung mga politikong magnanakaw na mahilig pumirma dahil may kapalit na pera. Ang bawat pirma may kapalit. Sila lang ang namamayagpag. Pero karamihan ng Pilipino, 90% hirap, gutom. Paano itatanggi ni Marcos yan? Kahit anong sabihin niya sa entablado, pag ang Pilipino gutom, pag ang Pilipino naghihirap, mumurahin siya niyan. So bakit sila magiging excited? Pambihira ka, pupunta ka pa dito sa lugar namin, wala nga nangyayari sa gobyerno mo. Gutom kami. Ang tao, inaantay si PRRD. Bakit? Ang tingin nila dito, tagapagligtas ng Pilipinas. Kaya nga rockstar ang dating pag pumunta. Kahit mabagal na maglakad, sinisigawan ng Duterte. Yan po ang pinagkaiba. At tingnan po isa po sa pagkakaiba. Bukod dun sa kahit Bisaya siya nagsalita dyan sa Cebu. Marami nag-aantay. Ito po hindi kayang gayahin ni Marcos. Bakit? Si Marcos Ilocanong hilaw. Ilocano, hindi naman makakapagsalita yan eh. Hindi niya magagaya kahit pumunta siya doon sa lugar niya, hindi niya makakapagsalita ng straight Ilocano.
Ginagamit lang ni Marcos ang mga Ilocano. Huwag tayo maglokohan dito. Marcos, ginamit mo lang ang Ilocano. Nandiyan ka ba sa hapag nila, sa kailalim-laliman at tanong ko sa mga Ilocano, sinolusyonan ba ni Marcos ang problema nyo? Ako masasabi ko, ang problema ng Davao, sinolusyonan ni PRRD. Ilocano, anong naitulong niya dyan? Yumaman ba kayo? Hindi ba kayo nagutom? O sila-sila lang? Etong mga kilalang pamilya sa Ilocos, sila lang ang mayaman. Karamihan mahirap. Punta kayo ng Davao. Maayos ang Davao, maraming mayaman. Oh, ano ang naitulong mo, Marcos, sa mga Ilocano? Sige, punta ka dyan. Gayahin mo si PRRD. Total, gaya ka ng gaya eh. Gaya ka ng gaya. O sige nga, mag-Ilocano. Hamon ko sa'yo, Marcos. Mag-Ilocano ka nga. Tuloy tayo. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards... Ulitin ko yung sinabi ni PRRD. Mr. Marcos is gearing towards a dictatorship. Ito po ang pag-uusapan natin mamaya-maya lang dahil ito ang sinagot ng Malacanang. Diktador. Marcos, diktador. Papatunayan ko, sasabihin ko sa inyo kung bakit natin nasasabi at bakit nasabi ni PRRD na diktador ka, Marcos. Mana ka sa tatay mo. Alam mo, wala kayong naitulong sa bansang Pilipinas. Sa totoo lang. Kayo, Marcos, ang nagbukas ng mabahong sistema ng politika dito sa Pilipinas. Alam mo, gusto naming makita ang mga tao? Sabihin ko sa iyo, ang gusto naming makita ang mga tao sa mga politiko ay magsasakripisyo ng buhay nila para sa ikaayos. Paano namin masasabing nagsasakripisyo ang Marcos ang dami niyong ill-gotten wealth? Estate tax nyo hindi bayad. Hindi ako may sabi niyan, balita. Yumaman kayo, lahat nagsihirap. Tingnan nyo ang lifestyle ng Duterte. Alam namin yan, nakikita namin eh. Marcos, asan ang sakripisyo ng apelyido ninyo sa bansang Pilipinas? Wala. Wala kayong naitulong, wala kayong naidulot, bagkus nakasama pa kayo sa political system. Kayo ang ugat ng masamang political system sa bansang Pilipinas. Nang dahil sa inyo, ginaya-gaya na. Nang dahil sa tatay mo, pababa, gaya-gaya na. Kaya hindi matapos-tapos ang problema ng Pilipinas dahil sa sinasabi nitong ni PRRD, diktador kayo. Diktador tatay mo at ginaya mo, parehas kayong diktador. A dictatorship. Tingnan nyo, mga bashers, tingnan nyo reaction ng tao. Uulitin ko. Tapos tingnan nyo reaction ng tao kay BBM pag nagsasalita. Wala, nga. Wala silang pakialam. Bakit? They don't believe what Marcos is saying. Andiyan dyan sila dahil sa ayuda. Tingnan ninyo ang crowd ni PRRD. Walang ayuda, gumagastos pa. Actually, nakikipag-away pa, makapasok lang. Pumupunta ako na Maysug, puno na eh. Ilang Maysug po ang napuntahan ko, puno na. Yung tao, nakikipag-away sa gwardiya para makapasok. Anong gagawin ng gwardiya? Wala rin silang magawa, puno na eh. Ganyan po ang difference. Marcos, tingnan mo ha, walang ayuda. Sa mga vloggers niyang bobo, walang ayuda, makinig kayo. Sa mga bashers niya, sa mga trolls, tingnan ninyo. I dare you, I challenge you, punta kayo sa sorties ni Marcos at sa sorties ni PRRD. Kita nyo agad. It's just like night and day yung difference. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyon. Nako, pati ako pupusta. Sabi ni PRRD, pupusta ako sa inyo, hindi yan bababa pag natapos ang kanyang termino. Ako, bakas ako. Bakas. Ay, dyan sa mga kababayan nating nanunood. Sige, sinong gustong bumakas? Pusta tayo. Hindi bababayan si Marcos pagkatapos ng kanyang termino. Or,
pwedeng bumaba yan kung ipapasa niya. Kung maipapasa niya doon sa pinsan niyang bugok, sa pinsan niyang tambaluslos. Bakit? Hawak niya pa rin sa liig. Hindi nabababa yan. Ganyan po kadiktador, ganyan ang ginawa ng tatay niya at ganyan din ang gagawin niya. Ipapasa lang niya doon sa kaalyado niya. Kaya kita ninyo ngayon, as early as now, ini-eliminate na nila yung kalaban. Ganyan yung sinabi ni BP Sara, etong si Tambaluslos hindi kaya lumaban ng patas. Ini-eliminate, tinatanggal na yung kalaban. Ganyan po ang ginagawa nila kay BP Sara. Alam naman natin ang ibig sabihin ng impeachment na yan. Huwag na tayo maglokohan. Yung impeachment na yan na is political in nature, hindi dahil kung guilty na may nagawang masama si BP Sara, dahil nagsimula lang yan sa confidential funds. Ilan ang may confidential funds? Bakit yung kay BP Sara lang? Why you are isolating BP Sara? Even dyan sa Tuwadcom na yan, dyan sa Tricom na yan, bakit gusto nyong imbestigahan yung mga DDS vloggers? You are always isolating mga Duterte. Kung kayo ay para sa batas, dapat lahat. Hindi bababa yan si Marcos. Ambag ako dyan sa pusta mo, PRRD. Sige, lagay nyo, ambag ako, ambag tayo sa pustahan. Hindi bababa yan. All actions na nangyayari sa bansang Pilipinas, tingnan ninyo. Kayo sumagot, lahat ng pangyayari, papunta dyan sa end goal nila. What is the end goal of Marcos? Hindi sila bababa sa posisyon. Pareha na sa iyang tatay magkagobot na punta. Ayan. Diyan tayo pupunta. Hindi bababa yan eh. Asahan ninyo, magkakaroon ng martial law. Martial law is Marcos, Marcos is martial law. Magkaka-martial law at magkakagulo tayo. Actually, yung nangyayari ngayon, tinan nyo sinugod si Abines ni Torre. Walang sabi-sabi. Kinuha cellphone. Yan ang sabi ni Abines. Yan ay pagiging diktador. Yan ay martial law. Military rule na tayo. Yung ginagawa nila kay BP Sara, na si BP Sara lang ang iniimbestigahan. Lahat yan, senyales ng martial law. Hindi lang nila pinapangalanan. Pero mga kapatid ko, darating at darating may pangalan na yan. Tuto pa rin nila yung martial law na yan. Talagang magkahagulo tayo. Dahil, I always believe this. Like father, like son. Until such time na yung anak matuto umiba ng landas. At sabihin niya, mali yung nagawa ng tatay ko, hindi ko na uulitin. But tumingin kayo sa paligid, it's almost always like that. Like father, like son. Tingnan nyo, meron bang senyales si Marcos Jr. na umiiba siya? Kahit slight na signal na umiiba si Marcos ng landas sa tatay niya? Wala po. It's all the same. Like father, like son. Hindi ko nga lang alam kung yung tatay niya ay ngiwi. But definitely, this son is ngiwi. That is public knowledge. Nakikita nyo naman eh. And until now, takot sa drug test. Because ang iyang buhat doon, mag-declare na po martial law. Ang gagawin niya, magde-declare siya ng martial law tulad ng tatay niya. Ganyan po. Mga kababayan ko, tanungin ko kayo. Kayo na po mga nanonood nito. Even the bashers. Anong nagawa ng Marcos sa bansang ito? Sige, pakilagay sa comment section. Ano ang naidulot na mabuti ng Marcos sa bansang ito? Kayo na po magsabi. Kayo na mag-decide. Kung marami siyang naidgawa at naitulong ang Marcos sa bansang ito, patuloy niyong iboto. Pati yung 12 senators niya, iboto niyo. Pero kung sa tingin ninyo, lintik naman, at walang nagawa ang Marcos sa bansang ito, bakit nyo iboboto yung 12 senators niya?
hahawakan niya lang sa leeg. 'Di ba? Ngayon nga lang hindi nagsasalita, eh. All the more 'pag nakaposisyon yang mga 'yan, hindi magsasalita 'yan. Kahit anong gawin ni Marcos, hindi magsasalita yung 12 senators niya. Pareho sa iyang papa. Oo, pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong Gagawin niya ang ginawa ng kanyang tatay. I agree completely with you, PRRD. gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po sa gid kakanaog. Hindi na yan makakababa, mahirapan na siya. Maganda itong binanggit ni PRRD. Bakit? Definitely, hindi nabababa yan. Or hindi siya bababa. Hindi na siya makakababa. Why? Dahil sa daming kalokohan at katarantaduhang ginawa ni Marcos at ng pinsan niya, definitely, they deserve to be jailed. Deserve silang makulong. Kaya nga hindi na makakababa yan. Pipilitin nila to stay in power. Yan po ang trap para sa akin. Yan ang bitag ng politika. Para kang para kang drug lord dyan. Once you enter, hindi ka na makakaalis dahil hahabulin ka ng pulis. Pag umalis ka naman, hahabulin ka rin ng mga kasamahan mo. Same thing sa politics. Pag tarantado kang politiko, hindi ka na makakababa. Bakit? Makukulong ka. Sa dami ng kalokohang ginawa ni Marcos at ni Tambaluslos, ngayon pa lang may kaso na si Tambaluslos, ayaw pa mag-inhibit. Ganyan po kakapal yung magpinsan eh. Yung estate tax na lang, hindi bayad. Hindi ako may sabi niyan, ha? Korte. Anong sabi ng korte? Dapat bayaran ni Marcos yung estate tax. Final and executory. Paano pa bababayan? Ngayon nakalimutan na ng tao. Ano sabi ko sa inyo? Pag nanalo si Marcos, wala na yung estate tax na yan. Dahil hindi na bababa. Nangyayari, di ba? Pero pag bumaba yan, lalabas ulit yung estate tax na yan, dapat bayaran ni Marcos. Diba? Paano yan makakababa? Sa pool, saktong-sakto itong sinabi ni PRRD. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun mo. Kayo, matitikman talaga ninyo ang kaguluhan. Magkakagulo talaga. Bakit? Konting tao wants to stay in power para iligtas ang kanilang sarili laban sa mga taong gutom. Ordinaryong Pilipino na hirap sa buhay na naghihikahos at gutom. Ang taong gutom, delikadong kalaban. Mas mahirap kalaban ang taong gutom kaysa sa politiko. Dahil ang taong gutom, gagawa at gagawa ng paraan para makakain. Hindi nila papayagan ang gobyernong ito na habang kayo ay nagnanakaw, sila nagugutom. Magkakagulo talaga.